Hi everyone! Welcome back to my channel. Gagawa naman tayo ngayon ng dessert. Ito po ay ang chocolate caramel custard cake. 3 layer po yung gagawin natin. Ito ang chocolate cake, yung caramel custard at saka yung ating chocolate ganache. Medyo mahaba lang yung proseso nito guys, pero worth it naman yung pagod nyo. Napakasarap po nito, kaya tara po umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay yung ating homemade buttermilk. Pagsasamahin lang natin yung warm milk at saka yung ating white vinegar. Pwede rin po kayong gumamit ng lemon juice. I-mix lang natin siya, then iwanan lang po natin siya ng 5 minutes. Then maglalagay lang tayo ng oil dito sa ating baking pan or sa ating baking dish. Pwede kayong gumamit ng kahit anong baking pan na gusto nyo guys. Lalagyan natin siya ng oil para hindi po dumikit yung ating cake. Then lang natin ito hanggang sa mag-well-combine lahat ng ating ingredients. Tips ko lang guys, wag nating i-overmix yung ating butter or yung ating mixture para hindi po magiging dense yung ating cake. Isa din po yung sa nagiging dahilan kaya po nagka-crack yung cake natin sa ibabaw pag binake na natin kasi na-overmix po natin yung mixture guys. Sa akin po, 2 minutes ko lang po siyang hinahalo or hanggang sa wala na po tayong nakikitang dry flour sa gilid ng ating mixing bowl. Ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Pwede nyo rin pala siyang i-bake sa yung kung ilalagay nyo po siyang pangregalo guys, pwede nyo siyang ilagay sa can. Meron pong nabibiling ganon. Ito po ipapakita ko po sa picture. I-bake lang natin siya sa 180 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes. Depende po yun sa init ng inyong oven guys. Palalamigin lang natin yung ating cake. Then tatakpan po natin siya ng cling wrap para mapanatili po nating moist yung ating cake. Ang susunod naman natin gagawin yung kanyang caramel sauce. Dito sa ating pan, ilalagay na natin yung ating whipping cream at saka yung ating butter. Then, iti-turn on lang natin yung ating stove. Low-medium heat lang po. Hayaan lang po natin mag-simmer yung ating mixture. Pag may nakita na po kayong maliliit na bubbles sa side ng ating pan, turn off nyo na po yung heat at ilagay nyo na po siya sa bowl. Then, isi-set aside lang muna natin ito. Ang gagawin naman natin ngayon yung kanyang caramelized sugar. Pagsamasamahin lang natin yung ating water, yung ating sugar, at saka yung ating corn syrup. Kung wala po kayong corn syrup, pwede po kayong gumamit ng glucose guys. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-combine na lahat ng ating ingredients. Saucepan or ipaikot nyo para magpantay po yung kulay ng inyong caramelized sugar. Pag nagganito na po yung kulay guys, nagiging amber na siya, i-turn off nyo na po yung heat ng inyong stove. Then, dahan-dahan nyo pong ilalagay yung whipping cream at saka yung ating butter mixture.
Pagkatapos po nating ilagay yung ating whipping cream, bubuksan po natin ulit yung ating apoy, sa mahinang apoy lang po ulit. Then, hayaan po natin siyang maluto or mag-simmer lang po, mga 2 minutes lang guys, hanggang sa mag-simmer lang siya. After po niya mag-simmer guys, pwede nyo na po siyang iset aside. Ang susunod naman natin gagawin ay yung ating custard caramel. Dito sa ating bowl, pagsasamahin lang natin yung sugar at saka yung ating cornstarch. Imimix lang natin siya. Then ilalagay na natin yung ating egg yolk at saka yung ating 1 egg. Ito hanggang sa lumapot na yung ating custard. Mahinang apoy lang po at continuous lang din po yung paghalo natin para hindi po masunog or dumikit yung ating mixture dito. Na natin ngayon yung ating custard caramel dito sa ating pinalamig na cake. Again po, pwede nyo pong i-bake yung inyong chocolate doon sa nabibiling cake in can. Doon nyo na rin po ibuhos yung inyong custard caramel kapag gumawa kayo nito. Pwede nyo itong gawing pang regalo or pang negosyo guys. Pwede nyo siyang i-bake sa aluminum tray na may takip. Then lalagyan nyo na lang siya ng ribbon para maganda po tingnan yung inyong packaging. Pwede nyo rin po siyang i-bake dito sa llanera, then ilagay nyo lang siya sa may nabibili pong transparent na lagayan. Then yung presyo ng llanera guys, isasama nyo na lang sa costing nyo. Ngayon, isa-set aside lang muna natin ito at gagawin naman natin yung chocolate ganache. Dito sa ating saucepan, ilalagay na natin yung ating whipping cream at saka yung ating coffee powder. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating coffee. Then, hayaan po natin ito hanggang sa mag-simmer lang po siya, sa mahinang apoy lang po. Pagka nag-simmer na po siya, ibubuhos na natin siya dito sa ating chocolate. Tandaan po natin, wag po nating hayaang mag-boil. Dapat po simmer lang po yung ating cream bago natin ibuhos dito sa ating chocolate. Then, i-mix lang natin ito.
sa aking measuring cup para mas madali po nating ibuhos mamaya doon sa ating cake. Then hayaan lang natin ito hanggang sa maging room temperature siya bago natin ilagay dito sa ibabaw ng ating custard. Para naman po sa toppings, naglagay ako dito ng walnuts. Pwede po kayong gumamit kahit anong klaseng nuts. Or pwede pong maglagay ng chocolate chips or mag-dust po kayo ng cocoa powder sa ibabaw. Then after po nito, i-chill natin siya overnight. Tatakpan natin siya. Mas masarap po siyang kainin pag medyo malamig po. Ayan na po siya. Ayan, nakarep na po yan overnight. Titikman naman natin ngayon yung ating chocolate caramel custard cake. Kung ibebenta nyo naman siya guys, dito po sa can na size na 7 inches po, pwede nyo po siyang ibenta ng 350 pesos each po. Pero depende pa rin po yun sa sangkap na gagamitin nyo kung magkano po yung nagastos nyo. Sa recipe na to, makakagawa kayo ng 4 na 7 inches na cake in can. Napakasarap nito guys at sigurado akong magugustuhan nyo. Kapag nilagay nyo na siya sa inyong bibig, kusa po siyang nagme-melt. Nandun po yung lasa ng custard, ng chocolate ganache at saka ng cake. Hindi po siya ganun katamis. Sana po nagustuhan niyo po tong recipe ngayon na binahagi ko po sa inyo. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Mag-iingat po tayo palagi.